Kablag! Ang tunog ng nabasag na plato ang pumunit sa karaniwang ingay ng umaga sa Aling Nena's Eatery. Napahinto ang lahat. Ang mga kutsara at tinidor na kumakaskas sa mga plato. Ang masayang kwentuhan ng mga trabahador. Ang sigaw ng mga tinderang nag-aalok ng paninda sa labas. Lahat sila ay napatingin sa lalaking mag-isang nakaupo, malapit sa pinto. Ano ba namang klaseng pagkain to? Sunog ang itlog, maalat ang sinangag. Sigaw ng lalaki, ang mukha'y gusot sa galit. Nanginginig ang kamay ni Clara habang mabilis na lumapit. Hawak ang isang basahan. Pasensya na po, sir. Papalitan ko na lang po. Mahinahon niyang sabi, kahit na nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Huwag na. Nawalan na ako ng gana. Itinulak ng lalaki ang upuan at padabog na umalis, hindi man lang nagbayad. Napabuntong hininga na lang si Clara. Sinimulan niyang pulutin ang mga bubog sa sahig. Ito ang pangalawang beses na may nagreklamong customer ngayong linggo. Ang totoo, hindi naman talaga sunog ang itlog o maalat ang sinangag. Mainit lang talaga ang ulo ng ilan sa mundo. Clara, ano na namang nangyari dyan? Sigaw ni Aling Nena mula sa kusina. Ang boses ay may halong pag-aalala. Okay lang po, Nay Nena. Aksidente lang po. Pagsisinungaling niya. Ayaw na niyang dagdagan pa ang iniisip ng matandang may-ari ng karinderya. Habang naglilinis, gumala ang mga mata ni Clara sa pinakasulok na lamesa, malapit sa bintanang palaging bukas. Doon, tahimik na nakaupo si Lolo Ben. Gaya ng dati, suot niya ang kanyang kupasing polo at lumang pantalon. Ang buhok niyang puti na ay mas lalong nagpapahiwatig ng hirap na pinagdaanan niya sa buhay. Nakayuko siya, tila nahihiyang mapagmasdan ng iba. Sa loob ng 6 na buwan, araw-araw na ritual na nila ito. Darating si Lolo Ben, uupo sa parehong upuan at hihintayin ang lahat na maging abala. At si Clara, sa gitna ng kanyang pagiging serbidora, ay magiging tagapag-alaga niya sa anino. Nang walang nakatingin, kumuha si Clara ng isang malinis na plato. Nagsandok siya ng bagong saing na sinangag, mainit-init pa. Kumuha siya ng isang perpektong pagkalutong sunny side up na itlog at ilang piraso ng tuyo. Sa tabi nito, inilagay niya ang isang tasang bagong timplang kape. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa ng matanda. Hindi siya nagsalita. Inilapag lang niya ang pagkain sa harap nito. Nag-angat ng tingin si Lolo Ben. Ang mga mata niya, bagamat malungkot, ay puno ng pasasalamat. Isang bahagyang tango ang isinukli niya. Iyon lang, walang salita, walang bayad. Tumango rin si Clara at mabilis na bumalik sa kanyang trabaho. Hindi niya alam kung ano ang pangalan ng matanda. Lolo Ben, ang tawag niya rito sa kanyang isipan dahil sa tuwing nakikita niya ito, ang sarili niyang ama sa probinsya ang kanyang naaalala. Ang ama niyang ibinenta ang lahat para lang sa kanya, para lang lokohin ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Isang kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Iyon ang dahilan kung bakit siya napadpad sa syudad na ito. Para tumakas, para magsimula muli, at para kalimutan ang sakit ng kataksilan. At sa pagtulong niya kay Lolo Ben, kahit sa maliit na paraan, ay tila nababawasan ang bigat na kanyang dinadala. Hindi niya hinihinga ng bayad ang matanda dahil alam niyang wala itong ibibigay. Ang tanging gusto niya ay makitang may laman ang tiyan nito bago harapin ang isa na namang mahabang araw. Ang kanilang sikreto ay isang tahimik na kasunduan ng 2 kaluluwang sugatan, isang nasaktan ng pag-ibig at isang sinaktan ng buhay. Natapos ang agahan. Nagsimula ng humupa ang mga customer. Nasa lababo si Clara, naghuhugas ng mga plato, nang isang anino ang biglang tumakip sa sikat ng araw mula sa labas. 2 itim at makintab na SUV ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na karinderya.
Ang mga gulong nito'y tila mas mahal pa kaysa sa lahat ng gamit nila sa loob. Napahinto sa paglalakad ang mga tao sa kalye. Maging ang mga driver ng tricycle ay napatingin. Nagtataka. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Mula rito ay bumaba ang 6 na lalaking nakasuot ng itim na suit at itim na salamin. Ang kanilang mga tindig ay diretso, ang kanilang mga mukha ay seryoso, at walang emosyon. Para silang mga karakter sa isang action movie. Hindi sila nababagay sa maalikabok na kalye ng kanilang barangay. Naramdaman ni Clara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Anong kailangan ng mga mayayamang ito sa isang simpleng kainan? Ang pinto ng karinderya ay marahang bumukas. Isang lalaki, ang mukhang pinuno ng grupo, ang pumasok. Inilibot niya ang kanyang mga mata, tila sinusuri ang bawat sulok ng lugar. Hanggang sa ang kanyang paningin ay huminto sa nag-iisang customer na natitira, kay Lolo Ben. Lahat ng mata ay napunta ngayon sa matandang tahimik na umiinom ng kanyang kape. Lumingon si Lolo Ben at sa isang iglap nawala ang lahat ng bakas ng pagiging mahirap at kaawa-awa sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang awtoridad na hindi pa nakikita ni Clara kailanman. Ang lalaking nakasuit ay dahan-dahang lumapit, yumuko ng bahagya bilang tanda ng paggalang. "Sir," sabi ng lalaki sa isang boses na malinaw at puno ng respeto, "oras na po para umuwi." Parang isang malakas na kulog na walang kasamang ulan ang mga salitang iyon. "Sir, oras na po para umuwi." Natahimik ang buong karinderya. Maging ang ugong ng electric fan sa kisame ay tila hihinto. Lahat ng mga mata, kasama na ang kay Clara, ay nakatuon sa matandang lalaki sa sulok. Dahan-dahan, ibinaba ni Lolo Ben ang tasa ng kape. Ang kamay niyang dati bahagyang nanginginig ay ngayon ay matatag at kalmado. At pagkatapos, isang bagay na kamangha-mangha ang nasaksihan ni Clara. Unti-unting tumuwid ang kanyang likod. Ang dating hukot na postura na sanhi ng katandaan at pagod ay nawala. Ang nakayuko niyang ulo ay dahan-dahang umangat. Nawala ang lungkot sa kanyang mga mata at napalitan iyon ng isang talas. Isang awtoridad na tila kayang magpatigil ng sinuman sa isang tingin lang. Hindi na siya si Lolo Ben, ang kaawa-awang pulubi. Ang nasa harap nila ngayon ay isang taong may kapangyarihan, isang taong sanay na sinusunod. Tumayo siya. Ang mga lalaking nakasuit ay tila mga estatwang naghihintay lang ng kanyang kilos. Walang nagsalita. Ang hangin ay napuno ng tensyon na halos iniwan ni Clara gamit ang kutsilyo. Ngunit bago siya maglakad palabas, humakbang siya. Hindi papunta sa pinto, kundi papunta sa kinaroroonan ni Clara. Napaurong si Clara, napasandal sa counter. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Ano ang kailangan niya sa kanya? Nalaman kaya niyang hindi niya ito sinisingil? Huminto ang matanda sa harap niya. Tinitigan siya nito at sa mga matang yon, nakita ni Clara ang parehong pasasalamat na nakikita niya tuwing umaga. Ngunit ngayon, mas malalim, mas makahulugan. "Keja," sabi niya. Ang kanyang boses, hindi nagaralgal at mahina, kundi buo at malinaw. Puno ng emosyon. "Salamat." Isang salita lang yon, pero para kay Clara, dala nito ang bigat ng libu-libong pangungusap. Sa loob ng maraming buwan, sa gitna ng kadiliman, ang iyong sinangag at kape ang nagsilbing liwanag sa akin, pagpapatuloy niya. Hinawakan niya ang kamay ni Clara. Ang kanyang palad ay magaspang, patunay ng kanyang pagkukunwari. Ngunit ang hawak niya ay mainit at puno ng sinseridad. "Huwag mong hayaang baguhin ng mundo ang iyong ginintuang puso," bulong niya. Na tanging si Clara lang ang nakarinig. Iyan ang kayamanang hindi kayang bilhin ng kahit sinong milyonaryo. Binitawan niya ang kamay ni Clara. Pagkatapos ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad. Ang mga lalaking nakasuit
ay gumilid para bigyan siya ng daan na parang mga alon na humahati para sa isang propeta. Pagbukas ng pinto, sumilay ang liwanag mula sa labas at nilamon nito ang kanyang anino. Sumakay siya sa isa sa mga itim na SUV. Mabilis at tahimik na umalis ang mga sasakyan. Nag-iwan lang ng alikabok at isang karinderyang puno ng mga taong hindi makapaniwala. Naiwan si Clara na tulala, nakatitig sa pinto. Ang init ng kamay ng matanda ay nanatili pa rin sa kanyang balat. Sino? Sino yon? Basag ni Aling Nena sa katahimikan. Ang boses ay nanginginig. Umiling lang si Clara. Wala siyang alam. Ang alam lang niya, ang maliit at tahimik niyang mundo ay biglang nanayanig. Ang sikreto niyang ugnayan sa isang matandang pulubi ay naging isang palabas na nasaksihan ng lahat. Parang robot. Bumalik si Clara sa kanyang gawain. Pumunta siya sa lamesa sa sulok para kunin ang pinagkainan. Ang plato ay ubos. Ang tasa ay walang laman. Gaya ng dati. Ngunit sa ilalim ng plato, may isang bagay na naiwan. Isang puting panyo. Luma na ito at malinis, halatang laging ginagamit. Kinuha ito ni Clara. Habang tinutupi niya ito, napansin niya ang isang burda sa gilid. 2 letra. Maganda ang pagkagawa, gamit ang asul na sinulid. AV. Sino si AV? Bago pa man niya masagot ang tanong sa kanyang isipan, biglang tumunog ang telepono ng karinderya. Nagitla si Aling Nena. Pinunasan niya ang kanyang kamay sa kanyang duster at sinagot ito. Hello, Aling Nena's Eatery. Nakinig si Clara habang naghuhugas ng plato. Nakita niya kung paano unti-unting namutla ang mukha ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang kamay na may hawak sa telepono ay nagsimulang manginig. Ano po? Pero hindi po ito ibinebenta, sabi ni Aling Nena. Ang boses ay halos pabulong na. Ilang sandali pa ng pakikinig at pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono na tila napaso. Tumingin siya kay Clara, ang kanyang mukha'y puno ng pag-aalala. Clara? Sabi niya. Nanginginig ang boses. May gustong bumili ng lupa at hindi sila tumatanggap ng hindi bilang sagot. Ang tawag sa teleponong yon ay nag-iwan ng lason sa hangin. Sa mga sumunod na araw, ang dating masayang ingay ng Aling Nena's Eatery ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Si Aling Nena, na dati laging may ngiti sa labi, ay palaging balisa at iritable. Bawat tunog ng sasakyang humihinto sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Pati si Clara ay nahawa na sa kaba. Ang bawat bagong customer na papasok ay tinititigan niya. Iniisip kung ito na ba ang taong nasa likod ng telepono. Ang alaala ni Lolo Ben, ni AV ay tila isang panaginip na lang. Isang panaginip na nag-iwan sa kanya ng isang panyo at isang dilubyo ng katanungan. Isang tanghali, habang abala siya sa pagpupunas ng mga lamesa, isang anino na naman ang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Ngunit hindi ito mula sa isang itim na SUV. Isang lalaki ang pumasok. Bata pa. Marahil ay nasa mga huling taon ng kanyang 20s. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na tila hindi nababagay sa alikabok ng kanilang sahig. Ang kanyang sapatos na gawa sa balat ay napakakintab at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Mayroon siyang amoy ng pabangong mas mahal pa sa isang linggong kita ng karinderya. Ngunit hindi ang kanyang kasuotan ang nakakuha ng atensyon ni Clara. Ito ay ang kanyang mga mata. Malamig, matalas. Parang mga mata ng isang agila na nagmamasid mula sa itaas. Sinusuri ang lahat, hinuhusgahan ang lahat. Hindi siya umorder, hindi siya naupo. Naglakad lang siya sa gitna ng maliit na espasyo at inilibot ang kanyang paningin na may bahagyang pagkadismaya sa kanyang mukha na tila diring-diri sa simpleng lugar. Lumapit si Aling Nena. Nanginginig ang mga kamay na nakahawak sa kanyang apron. Good afternoon po, sir. Ano po ang sa inyo? Tumingin ang lalaki kay Aling Nena.
mula ulo hanggang paa. "Kayo po ba si Nena?" Tanong niya. Ang boses ay magalang ngunit walang kabuhay-buhay. "Oo po, ako nga po." "Ako si Marco de Villa," pagpapakilala niya. Ngumiti siya, ngunit isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ako ang tumawag sa inyo nung isang araw." Nanlamig ang mga kamay ni Clara. Siya na nga. "Naisip ko lang na mas maganda kung personal tayong mag-usap." Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Aling Nena patungo kay Clara. Isang tingin na tumagal ng ilang segundo, sapat na para maramdaman ni Clara na tila hinuhubaran ng kanyang kaluluwa. "Pasensya na, sir. Pero gaya po ng sinabi ko." "Alam ko," putol ni Marco. "Sinabi ninyong hindi ito ibinebenta. Pero lahat ng bagay ay may presyo, Aling Nena. Doblehin ko ang alok ko 3 beses." Humakbang siya palapit. "Isipin ninyo, hindi nyo na kailangang magtrabaho habang buhay." "Hindi lang ito negosyo sa akin, sir. Ito ang buhay ko." Mahinang sagot ni Aling Nena. May bahid ng tapang sa kanyang boses. Ang ngiti ni Marco ay bahagyang nawala. "Kung gayon, hayaan ninyong linawin ko ang sitwasyon." Tumingin siya sa paligid. Ang lugar na ito ay isang hadlang sa progreso. May malaking proyektong itatayo rito at gusto man ninyo o hindi, matutuloy iyon. Ang kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin, isang malinaw na banta. Pagkatapos, tila may naalala siya. Muli siyang lumingon kay Clara na ngayon ay nakatayo na parang estatwa sa tabi ng counter. Lumapit si Marco sa kanya. Ang amoy ng kanyang pabango ay nakakasakal. "Ikaw si Clara, hindi ba?" Tumangulang si Clara, hindi makapagsalita. "Narinig ko, may matandang pulubi na palaging kumakain dito," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na. "Naging malapit daw kayo sa kanya." "Customer lang po siya." Mabilis na sagot ni Clara, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. "Talaga ba?" Isang kilay ni Marco ang tumaas. Sumandal siya sa counter, ang muka'y ilang pulgada na lang mula sa kanya. "Ano ang huling sinabi sa'yo ng matanda?" Ang puso ni Clara ay kumakarera. Ito na. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi lang para sa lupa, para sa impormasyon. Naalala niya ang babala ni Lolo Ben. "Huwag mong hayaang baguhin ng mundo ang iyong ginintuang puso." Iyon ba ang hinahanap niya? Isang sikreto? Umiling si Clara, pinilit na maging kalmado. "Wala po. Umalis lang siya. Iyon lang po." Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Isang tinging tila kayang basahin ang bawat kasinungalingan sa kanyang isipan. Pagkatapos, ngumiti ulit ito ng malamig. "Sige," sabi niya. "Kung yan ang sinabi mo." Tumuwid siya ng tayo at inayos ang kanyang suit. "Pag-isipan ninyong mabuti ang alok ko, Aling Nena." At sa huling pagkakataon, sumulyap siya kay Clara. "Mag-iingat ka, Clara." Pagkatapos ay tumalikod na siya at umalis, nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango. Gabi na nang makauwi si Clara. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin sa mga nangyari. Ang takot na nararamdaman niya ay pamilyar. Ito ang parehong takot na nagtulak sa kanya na tumakas mula sa kanyang nakaraan. Habang naglalakad siya sa pamilyar na eskinita, papunta sa kanyang inuupahang kwarto, isang pakiramdam ang biglang gumapang sa kanyang batok. Ang pakiramdam na may nagmamasid. Lumingon siya. Wala namang tao. Tanging ang dilim at ang mga anino mula sa poste ng ilaw. Binilisan niya ang kanyang lakad. Dumadagundong ang kanyang puso. Nang marinig niya ito, ang mahinang tunog ng isang makina ng sasakyan, isang itim na kotse, walang ilaw, ang mabagal na gumagapang sa kalye, tila sinasabayan ang kanyang bawat hakbang. Hindi na siya lumingon, tumakbo siya. Kinabukasan, naramdaman ni Clara
na hindi na siya ligtas kahit saan. Kahit sa loob ng karinderya, ang bawat anino sa bintana ay nagpapakaba sa kanya. Ang alaala ng itim na kotseng sumusunod sa kanya ay nanatili sa kanyang isipan, isang malagkit na lason. Hindi siya nag-iisa. Si Aling Nena ay hindi na mapakali. Laging sumisilip sa labas. Ang dating masayang kwentuhan nila habang naghahanda ng mga pagkain ay napalitan ng mga buntong hininga at mga tinging puno ng pag-aalala. Dumating ang araw na yon na parang isang bangungot. Pagbukas ni Clara ng pinto ng karinderya sa umaga, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. "Aling Nena!" Sigaw niya, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang sahig ay puno ng bubog. Ang mga bintanang salamin ay basag. Tila pinukpok ng walang awa. Ang mga upuan ay nakatumba. Ang mga lamesa ay nakabaligtad. Ang lalagyan ng kutsara't tinidor ay itinapon sa sahig. Ang mga laman nito ay nagkalat na parang mga buto. Parang dinaanan ng isang maliit na buhawi. Lumabas si Aling Nena mula sa kusina. Ang muka'y basang-basa na sa luha. "Clara, anong gagawin natin?" Humigbi siya. Napaupo sa isa sa mga natumbang upuan. "Sila na ang may gawa nito, alam ko." Niyakap ni Clara ang matanda. Sa loob niya, isang pamilyar na damdamin ang nagsimulang kumalat. Ang damdamin ng pagkatalo, ang pagnanais na tumakbo, magtago, at wag nang lumingon pa. Gaya ng ginawa niya noon, nang ang lalaking minahal niya ay kinuha ang lahat ng ipon ng kanyang mga magulang at naglaho na parang bula. Iniwan siyang wasak at puno ng kahihiyan. Tumakbo siya noon. At ngayon, ang demonyo ng kanyang nakaraan ay bumubulong na naman sa kanyang tenga. Takbo, Clara. Wala kang laban sa kanila. "Wala tayong laban sa mga taong yon, Clara," sabi ni Aling Nena na tila binabasa ang kanyang isipan. "Mayayaman sila, makapangyarihan, mga ordinaryong tao lang tayo." Tama si Aling Nena. Tama ang bulong sa kanyang isipan. Ano nga ba ang magagawa nila? Ngunit habang tinutulungan niyang tumayo si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay napadpad sa sulok. Sa lamesang laging inuupuan ni Lolo Ben. Sa gitna ng lahat ng gulo, ito lang ang tanging bagay na hindi nagalaw. Ang lamesa at ang upuan ay nakatayo pa rin, na parang isang tahimik na monumento sa gitna ng digmaan. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Lolo Ben na puno ng pasasalamat, ang init ng kanyang kamay at ang kanyang huling habilin. "Huwag mong hayaang baguhin ng mundo ang iyong ginintuang puso." Isang biglaang galit ang pumalit sa kanyang takot. Galit hindi lang para kay Marco, kundi para sa lahat ng mga taong gumagamit ng kapangyarihan para tapakan ang mga maliliit. "Hindi po tayo susuko, Nay Nena," sabi niya. Isang determinasyon ang biglang nabuo sa kanyang boses. "Aayusin natin ito." Sinimulan nilang maglinis. Ang bawat piraso ng bubog na pinupulot ni Clara ay parang isang piraso ng kanyang takot na kanyang itinatapon. Habang itinataob niya ang mga lamesa, tila itinutuwid din niya ang kanyang sariling gulugod. Nang siya na ang maglilinis sa ilalim ng lamesa ni Lolo Ben, may napansin siyang kumikinang. Akala niya'y isa lang itong piraso ng bubog. Ngunit nang abutin niya ito, naramdaman niyang metal ito. Isang maliit na medalyon na gawa sa pilak, nakakabit sa isang manipis na kadena. Luma na ito at medyo madumi. Halatang matagal nang nalaglag at hindi napansin. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang maliit at kupas ng litrato. Isang larawan ng isang mas batang Lolo Ben, si Don Alejandro, na nakangiti, nakatayo sa tabi ng isang batang lalaki na mga 10 taong gulang. Nakaakbay si Don Alejandro sa bata. Ang kanyang muka'y pununo ng pagmamalaki at pagmamahal. Ang mukha ng bata ay pamilyar. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ang parehong malamig na mga mata. Ang parehong manipis na ngiti na hindi umaabot sa pisngi. Kahit mas bata,
Kahit mas inosente tingnan, sigurado siya. Ito si Marco de Villa. Parang umikot ang kanyang sikmura. Paanong nangyari ito? Ang Lolo Ben na tinulungan niya, ang Don Alejandro na puno ng kabutihan, ay kamag-anak ng demonyong sumisira sa kanilang buhay? Tiyuhin niya ito. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat sa isang nakakatakot na paraan. Ang pagtatanong ni Marco tungkol sa matanda. Ang kanyang pilit na pag-alam kung ano ang huli nitong sinabi. Hindi lang ang lupa ang habol niya. May mas malalim na dahilan. Isang bagay na personal. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan niyang alisin ang maliit na litrato mula sa pagkakasuot nito sa medalyon. Mahirap, pero sa huli nakuha niya rin. Sa likod nito, may nakasulat na maliliit na letra, sulat kamay, na tila kumukupas na sa paglipas ng panahon. Kinailangan niyang ilapit ito sa kanyang mga mata para mabasa. At ang mga salitang nabasa niya ay tila isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Para sa aking si Marco, ang aking pag-asa. Mantakat, sa loob ng mararangyang pader na ito, dapat sana ay panatag si Don Alejandro Villaroman. Ang silid ay maluwag at tahimik. Ang hangin ay malamig dahil sa aircon. May mga doktor na regular na tumitingin sa kanya at mga masusustansyang pagkain na inihahanda para sa kanya. Ligtas siya, malayo sa panganib. Ngunit para sa kanya, ang lugar na ito ay isang gintong hawla. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking bintanang salamin. Tanawang isang hardin na perpekto ang pagkakaayos. Ngunit hindi ang mga bulaklak o ang luntiang damo ang nakikita ng kanyang isipan. Ang nakikita niya ay isang maliit, maingay, at magulong karinderya. Naalala niya ang amoy ng sinangag na may bawang tuwing umaga. Ang pait at tamis ng kapeng barako na inihahain sa isang lumang tasa. Higit sa lahat, naaalala niya ang isang dalagang may malungkot na mga mata, ngunit may gininto ang puso. Si Clara. Napabuntong hininga siya. Isang malalim na pagsisisi ang gumuhit sa kanyang dibdib, sa kanyang pagtatago, sa kanyang pagtakas mula sa sarili niyang pamilya. Hindi niya sinasadyang isali sa gulo. Ang isang inosenteng tao. Ang kabaitan ni Clara ang naging kanlungan niya sa loob ng 6 na buwan. Iyon ang nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng kasakiman at kataksilan sa mundo, mayroon pa ring kabutihang natitira. At ngayon, dahil sa kanya, ang kabutihang yon ay nasa panganib. Sir? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Ricardo, ang kanyang pinagkakatiwalaan at matapat na hepe ng seguridad, ang lumapit. May dalang isang tasa ng tsaa. Ang inyo pong tsaa. Tinanggap ito ni Don Alejandro. Hiningop niya ito. Walang lasa. Matabang. Napapangiti siya ng mapait. Gaano karami ang ibabayad niya para lang matikman muli ang kapeng tinitimpla ni Clara. May balita ka na ba kay Marco? Tanong niya. Ang boses ay seryoso. Tuloy pa rin po siya sa kanyang mga plano, sir. Sagot ni Ricardo. Inaayos na niya ang lahat para sa malaking proyekto sa lugar na yon. Lahat ng mga residente ay unti-unti nang pumapayag na ibenta ang kanilang lupa, maliban sa isa. Naramdaman ni Don Alejandro ang isang kurot sa kanyang puso. Isang karinderya? Opo, sir. Aling Nena's Eatery. Napapikit si Don Alejandro. Ang kanyang mga hinala ay tama. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang malayong alaala mula sa panahong ang mundo ay mas simple pa. Nasa isang malawak na hardin sila, katulad ng nasa labas ng kanyang bintana ngayon. Isang batang Marco, mga 10 taong gulang, ang tumatakbo palapit sa kanya. May hawak na isang maliit na tropeo. Nanalo ito sa isang spelling bee sa eskwelahan. Lolo, Lolo, tingnan niyo po. Sigaw ng bata. Ang mukha'y nagliliwanag sa tuwa. Binuhat niya ang bata.
Magaling. Napakagaling mo talaga, Apo. Hinawakan niya ang pisngi nito. Ikaw ang aking pag-asa, Marco. Tandaan mo yan. Ikaw ang magpapatuloy ng lahat ng pinaghirapan ko. Naputol ang alaala. Ang tamis nito ay napalitan ng pait. Saan siya nagkamali? Paano naging isang ganid na halimaw ang batang puno ng pangako? Ricardo, sabi ni Don Alejandro, ang boses ay nagbago. Naging matigas na parang bakal. Gusto kong protektahan ninyo ang babaeng nagtatrabaho doon, si Clara. Gawin ninyo ang lahat, pero huwag kayong magpapakita. Huwag ninyong ipaalam na may connection siya sa akin. Masusunod po, sir. Ngunit, nag-atubili si Ricardo. Ngunit ano? Yumuko si Ricardo. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng kalungkutan. Sir, tungkol po dyan. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa dibdib ni Don Alejandro. May masamang nangyari po kagabi sa karinderya. Ano ang nangyari? Sigaw niya, ang tasa ng tsaa ay halos mabitawan. Tumingin si Ricardo sa kanyang mga mata. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Sir, huli na po yata tayo. Sinunog nila ang karinderya. Ang amoy ng usok at sunog na kahoy ang unang sumalubong kay Clara. Masakit sa ilong. Nakakasuka. Ito ang amoy ng kawalan ng pag-asa. Nakatayo sila ni Aling Nena sa tapat ng karinderya o kung ano man ang natira rito. Ang bubong ay may malaking butas na ngayon nagbibigay daan sa sikat ng araw. Ang mga pader na dati kulay dilaw ay itim na ngayon sa uling. Ang mga upuan at lamesang hindi nabasag kahapon ay natupok na ngayon ng apoy. Maging ang electric fan sa kisame ay natunaw. Ang mga ilisi nito'y nakalaylay na parang mga dahon ng lantang halaman. Ito ang huling dagok, ang pinal na suntok. Napaluhod si Aling Nena sa abo at alikabok sa labas ng pinto. Humahagulgol na parang isang bata. Tapos na tayo, Clara. Tapos na. Paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Nakatayo lang si Clara, parang manhid. Hindi niya maramdaman ang init ng araw sa kanyang balat. Parang umiikot ang buong paligid. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng kanilang panalangin, ay naging abo sa isang gabi lang. Dumating ang mga pulis. Nagtanong sila. Kumuha sila ng mga litrato, ngunit sa huli, umiling lang sila. Walang ebidensya, sabi ng isang pulis. Maaring short circuit lang. Isang kasinungalingan. Alam nilang lahat na isa itong kasinungalingan. Nang hapong yon, habang nakaupo sila sa bangketa sa tapat ng kanilang nawasak na pangarap, sinabi ni Aling Nena ang mga salitang kinatatakutan ni Clara. Ibebenta ko na. Mahinang sabi ng matanda. Ang boses ay pagod at basag. Susuko na ako. Hindi ko na kaya. Gusto ko na lang ng kapayapaan. Hindi sumagot si Clara. Anong isasagot niya? Paano niya sasabihin sa isang taong nawalan na ng lahat na lumaban pa? Maging siya, sa loob-loob niya, ay sumusuko na rin. Marahil ito na talaga ang tadhana niya, ang laging tumatakbo, ang laging natatalo. Ngunit habang papalubog ang araw, isang bagay ang nagsimulang mangyari. Una, dumating si Mang Tonyo, ang driver ng tricycle, may dalang isang malaking pitzel ng malamig na tubig. Para sa inyo, sabi niya. Hindi siya nagtanong, inilapag lang niya ito. Sumunod si Aling Fay, ang nagtitinda ng gulay sa kabilang kanto, may dalang isang supot ng mainit na pandesal. Kumain muna kayo, sabi niya. Pagkatapos, dumating ang mga construction worker mula sa ginagawang gusali sa malayo. Ang mga regular na customer nila tuwing tanghalian. Dumating ang mga kapitbahay. Ang mga estudyanteng dumadaan lang. Bawat isa'y may dalang kung ano. Kape, biskwit, isang tapik sa balikat, isang salitang nagpapalakas ng loob. Hindi nila kayang ibalik ang nasunog na karinderya, ngunit ibinigay nila kung anong meron sila.
ang kanilang sarili, ang kanilang presensya. Napuno ang maliit na espasyo sa harap ng karinderya ng mga taong tahimik na nakikiramay. Isang komunidad na pinagbuklod ng isang tasang kape at isang plato ng sinangag. Napaluha si Clara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Pagkakaisa. Kinapa niya ang kanyang bulsa at hinawakan ang malamig na metal ng medalyon ni Lolo Ben. Pinisil niya ito ng mahigpit. At sa sandaling iyon, isang malinaw na realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa lupa. Kung lupa lang ang habol ni Marco, matagal na sana niyang ginamit ang kanyang pera at impluwensya para paalisin sila sa legal na paraan. Ngunit hindi. Ginamit niya ang takot, ang paninira, ang apoy. Dahil gusto niyang burahin ang lugar na ito, gusto niyang sunugin ang bawat alaala ng kabutihang iniwan ng kanyang tiyuhin. Ang karinderya ay isang buhay na testamento na si Don Alejandro Villaroman, sa kabila ng kanyang yaman, ay nakahanap ng halaga sa isang bagay na simple at totoo. At iyon ang hindi matanggap ni Marco. Hindi. Hindi siya papayag na manalo si Marco. Hindi siya papayag na ang apoy ng kasakiman ang maging huling salita sa kwentong ito. Isang bagong apoy ang nag-alab sa loob ni Clara. Hindi ito apoy na naninira, kundi isang apoy na nagbibigay liwanag. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay determinadong hinanap ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng mga tao. Si Mang Delphine, isang retiradong mamamahayag na palaging nagbabasa ng dyaryo sa sulok habang nagkakape tuwing umaga. Nilapitan niya ito, nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit buo ang kanyang loob. Mang Delphine, sabi niya, ang kanyang boses ay sapat lang para marinig nito. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang kanyang mga matay puno ng awa at pag-unawa. Huminga ng malalim si Clara at sinabi ang mga salitang magbabago sa lahat. May kwento po ako. Hindi inaasahan ni Clara ang lawak ng magiging epekto ng kanyang kwento. Sa tulong ni Mang Delphine, ang simpleng salaysay ng isang serbidora ay naging isang artikulo. Isang artikulo na isinulat mula sa puso, na naglalarawan hindi lang ng paninira sa isang karinderya, kundi ng pag-atake sa diwa ng isang komunidad. Ang pamagat, sino ang natatakot sa plato ng sinangag? Kumalat ito online na parang apoy. Libo-libong tao ang nag-share nito. Ang kwento ni Clara, ni Aling Nena, at ng isang misteryosong Lolo Ben na natagpuan ng kabutihan sa isang maliit na kainan ay umantig sa puso ng marami. Nagkaroon ng mga panawagan para sa hustisya. Ang hashtag na Justice for Aling Nenas ay naging trending. Ang ingay na ito ay isang malaking sampal sa mukha ni Marco de Villa. Ang kanyang pangalan, bagamat hindi direktang binanggit sa artikulo, ay nagsimulang lumabas sa mga comment section. Ang kanyang kumpanya, ang De Villa Land Corp, ay biglang naging sentro ng negatibong atensyon. Ang proyektong ipinagmamalaki niya ay nabahira na ngayon ng hinala. Upang kontrolin ang sitwasyon, nagpatawag si Marco ng isang malaking press conference. Isang pagtatangka na linisin ang kanyang pangalan at formal na ilunsad ang kanyang ambisyosong Villaroman Prime Towers. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga mamamahayag at mga maimpluwensyang tao. Si Marco, sa kanyang pinakamahal na suit, ay nakatayo sa entablado sa harap ng isang malaking screen na nagpapakita ng artist impression ng kanyang proyekto. Ang Villaroman Prime Towers ay hindi lang isang gusali. Deklara niya sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ito ay simbolo ng progreso, isang bagong pag-asa para sa kinabukasan ng lungsod. Nasa likod ng ballroom si Clara, kasama si Mang Delphine. Niyaya sila ng ilang media outlets na naging interesado sa kwento. Nakaramdam siya ng takot na tila isang maliit na langgam sa pugad ng mga leon.
Ang lakas ng loob niya ay unti-unting nauubos habang pinapanood niya si Marco na buong galing na nagsisinungaling sa harap ng buong mundo. May mga kumakalat na malisyosong tsismis. Pagpapatuloy ni Marco, may pekeng lungkot sa kanyang boses. Mga kwentong idinisenyo para siraan ang magandang hangarin ng proyektong ito. Ngunit tinitiyak ko sa inyo ang Davila Land Corp ay palaging sumusunod sa batas at may puso para sa mga maliliit. Isang kasinungalingan, isang napakalaking kasinungalingan. Gusto nang umalis ni Clara. Gusto na niyang tumakbo, ngunit hinawakan ni Mang Delphin ang kanyang braso, isang tahimik na paalala na manatili. Nang biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom, lahat ng atensyon ay napunta roon. Napahinto si Marco sa pagsasalita. Ang mga kamera ay mabilis na lumingon. Isang anino ang nabuo sa liwanag ng pasilyo. Isang pamilyar na anino. Dahan-dahan, isang tao ang humakbang papasok sa ballroom. Nakasuot siya ng isang perpektong suit. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng awtoridad. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat kilos niya ay may layunin. Hindi na siya si Lolo Ben. Hindi lang siya si AV. Siya si Don Alejandro Villaroman, ang hari na matagal nang nawala. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang pumuno sa silid. Mga bulungan, mga flash ng kamera. Ang buong atensyon ng media ay nasa kanya na. Ngunit ang mga mata ni Don Alejandro ay nakatuon lamang sa isang tao. Ang kanyang pamangkin, ang kanyang pag-asa. Nakatayo si Marco sa entablado na parang isang estatwang nabasag. Ang kanyang muka ay namutla. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla. Ang kumpiyansa niya ay naglaho na parang bula. Nagpatuloy sa paglakad si Don Alejandro, diretso papunta sa entablado. Ang mga security guard ni Marco ay tila nag-aalangan, hindi alam kung ano ang gagawin. Umakyat siya sa entablado, kinuha ang isa pang mikropono at tumayo sa tabi ng nanginginig na si Marco. Tumingin siya sa mga manunood. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Magandang gabi sa inyong lahat," sabi niya. Ang kanyang boses na pamilyar kay Clara ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Humihingi ako ng paumanhin sa abala. Marami tayong dapat pag-usapan." Humarap siya at tinitigan ng diretso si Marco. Lalo na tungkol sa pag-asa ng pamilya Villaroman. Sa hudyat niya, ipinakita sa malaking screen ang isang video. Isang video ng dalawang lalaki na umaamin kung sino ang nag-utos sa kanila na sunugin ang isang karinderya. Sumunod ang mga dokumento, mga bank transfer. Lahat ay tumuturo kay Marco de Villa. Bumagsak si Marco sa kanyang mga tuhod. Tapos na ang laro. Mula sa gilid ng ballroom, dalawang pulis na nakauniforme ang nagsimulang maglakad papunta sa entablado. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng pamilya Villaroman ay unti-unting humupa, napalitan ng ibang mga balita. Si Marco de Villa ay nahaharap ngayon sa batas. Ang kanyang mga toreng pangarap ay gumuho kaksama ng kanyang kasakiman. At sa dulo ng kalye kung saan nagsimula ang lahat, isang bagong umaga ang sumisikat. Ang Aling Nena's Eatery ay muling nabuhay. Mas malaki na ito ngayon, mas malinis, at mas matibay. Ngunit ang init at simpleng kabaitan na bumabalot dito ay nanatili. Hindi na ito pag-aari ni Aling Nena lamang, kundi ng buong komunidad. Isang proyekto na itinayo mula sa abo sa tulong ng isang bagong tatag na foundation, ang Villaroman Community Fund. Si Aling Nena, na masaya nang nagretiro, ay madalas pa ring bumisita para tumulong sa kusina, hindi dahil kailangan, kundi dahil iyon ang kanyang hinahanap-hanap. Ang tagapamahala ngayon ay si Clara. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at puno ng takot. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng lungkot mula sa nakaraan, ay mayroon ng bagong kislap, isang kislap ng tiwala sa sarili at pag-asa.
Bawat customer na pumapasok ay binabati niya ng isang tunay na ngiti. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga order, isang pamilyar na anino ang pumasok sa pinto. Si Don Alejandro. Ngunit hindi siya nakasuot ng mamahaling suit. Suot niya ang dati niyang kupasing polo at lumang pantalon, ang damit ni Lolo Ben. Ngumiti si Clara. "Magandang umaga po." "Magandang umaga rin, Clara," sagot ni Don Alejandro. Hindi nahiya. Ang tawag niya sa kanya ngayon ay pangalan sa pangalan, bilang 2 taong magkakilala, bilang 2 magkaibigan. Hindi siya umupo sa dati niyang lamesa sa sulok. Sa halip, umupo siya sa isang upuan sa harap ng counter, kung saan malapit siya kay Clara. "Isang kape at sinangag, tulad ng dati," sabi niya. May ngiti sa kanyang mga labi. Inihanda ni Clara ang kanyang order. Inilapag niya ito sa harap niya. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang sikretong tulong, kundi isang alay ng pagkakaibigan. Naupo sila at nagkwentuhan habang kumakain ng matanda. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga customer, sa mga bagong recipe na sinusubukan ni Aling Nena, sa mga pangarap ng mga taga-komunidad. Hindi nila pinag-usapan ang nakaraan, hindi na kailangan. Nang matapos kumain si Don Alejandro, naglabas siya ng bayad, ngunit umiling si Clara. "Libre po yan," sabi niya, nakangiti. "Bahagi na po yan ng tradisyon." Tumawa si Don Alejandro. Isang tunay at masayang tawa na ngayon lang narinig ni Clara. Kung gayon, salamat. Tumayo na siya para umalis. Ngunit bago siya lumabas, lumingon siya kay Clara. "Alam mo, Clara," sabi niya, "ang karinderyang ito ang nagligtas sa akin, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil ipinaalala nito sa akin na ang tunay na halaga sa buhay ay hindi nasusukat sa pera." "Salamat din po," sagot ni Clara, "dahil ipinaalala niyo rin po sa akin na hindi mali ang maging mabuti." Nagpaalam na si Don Alejandro. Pinanood siya ni Clara habang naglalakad siya palayo. Isang simpleng matandang lalaki na naglalakad sa isang simpleng kalye, taglay ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang yaman. Pagkatapos, kumuha si Clara ng isang malinis na plato. Nagsandok siya ng sinangag at naglagay ng isang itlog. Dinala niya ito sa lamesang malapit sa bintana. Inilapag niya ito roon. Hindi na ito para kay Lolo Ben. Ang platong ito ay isang simbolo, isang paalala, isang bukas na paanyaya para sa sinumang nangangailangan ng konting kabutihan sa kanilang araw. Tumingin si Clara sa labas ng bintana. Ang araw ay sumisikat ng buong liwanag. Ang kalye ay puno ng buhay at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ngumiti siya sa hinaharap. Walang takot, puno ng pag-asa.